Paano kung pagmulat ng iyong mga mata ay magising ka sa isang mundo ng kaharian na malayo sa mundong iyong kinagisnan? Dito matatagpuan ng isang dalaga ang kanyang sinisinta sa katauhan ng prinsipe. Posible nga ba ang pagmamahalan ng dalawang tao na magkaiba ang mundo? Si Mira ay isang dalaga na likas na mahilig sa sining at panitikan. Sa tuwing may pagkakataon, nagbabasa siya ng mga aklat tungkol sa mga alamat at kwento ng mahika. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho at mga responsibilidad, ang pagbabasa ang tanging paraan niya upang makatakas sa mundong puno ng mga alalahanin. Sa kaarawan niya, binigyan siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Carla, ng isang kakaibang regalo. Isang antigong kwintas na may bilog na pendant na tila gawa sa kristal. Nakita ko yan sa isang lumang tindahan. Sabi ng matanda roon, nagbibigay daw yan ng swerte. Bagay na bagay sa'yo. Ani Carla habang iniaabot ang kwintas. Naku, Carla, salamat ha. Sagot ni Mira habang hinaplos ang makintab na pendant. Mukha ngang espesyal. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, nagkulong si Mira sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Isinabit niya ang kwintas sa leeg at saka nagbasa ng isang aklat tungkol sa mga mahiwagang kaharian. Habang binabasa ang isang bahagi ng aklat na may mga salitang hindi niya maintindihan, biglang lumiwanag ang pendant ng kwintas. Napatigil siya at sa kanyang pagtataka, unti-unting bumalot ang liwanag sa kanyang buong katawan. Ano to? Tanong niya sa sarili habang pilit na sinapo ang kwintas. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, naramdaman niya ang isang kakaibang puwersa na tila hinihila siya mula sa kanyang kinatatayuan. Sumigaw siya, ngunit walang naririnig kundi ang ugong ng hangin. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng liwanag. At naramdaman niya ang lamig ng lupa sa kanyang likuran. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Ang hangin ay malamig at sariwa, at ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng mga ibong nag-aawitan sa di kalayuan. Napansin niya ang mga puno ay napakataas at ang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Saan ako napunta? Bulong ni Mira sa sarili habang pilit na bumabangon. Habang naglalakad upang humanap ng anumang palatandaan ng kabihasnan, narinig niya ang yabag ng kabayo. Sa di kalayuan, may paparating na isang grupo ng mga sundalo. Lahat ay nakasuot ng baluting bakal na kumikinang sa liwanag ng buwan. Tila napansin siya ng pinuno ng grupo at agad itong bumaba mula sa kanyang kabayo upang lapitan siya. Sinong nilalang ka? At anong ginagawa mo rito sa kagubatang ito? Tanong ng lalaki, may matigas na tinig. Matangkad ito, may balbas, at halatang isang leader sa kanilang grupo. Ako po si Mira. Sagot niya, nanginginig. Hindi ko po alam kung paano ako napunta rito. Tumango ang pinuno ng sundalo, ngunit halatang nagdududa. Magsama ka sa amin. Dapat kang humarap sa ating hari upang magbigay linaw sa inyong pinagmulan. Wala nang nagawa si Mira, kundi sumunod. Habang sila ay naglalakbay, napansin niya ang kagandahan ng paligid. Ang mga tanawin ay tila galing sa isang panaginip. Sa di kalayuan, nasilayan niya ang isang napakalalaking kastilyo na tila gawa sa marmol at may mga gintong tore na kumikislap sa ilalim ng bituin. Pagdating nila sa kastilyo, si Mira ay dinala sa bulwagan kung saan naghihintay ang hari at reyna. Ang trono ay napapalibutan ng mga chandeliers na puno ng mga kristal. At ang mga haligi ng bulwagan ay inukita ng mga detalyeng hindi pa niya nakikita
sa kahit anong arkitektura. Ang hari, isang matikas na lalaki na halatang nasa kalakasan pa ng kanyang edad, ay seryosong nakatingin sa kanya. "Sino ka? At bakit ka naririto?" tanong ng hari. Nagbigay galang si Mira at sinikap ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. "Galing po ako sa isang mundo na hindi ko na alam kung paano makakabalik. Bigla na lang po ako napunta rito sa pamamagitan ng kwintas na ito." Itinaas niya ang pendant upang ipakita. Tahimik na nag-usap ang hari at reyna. At sa huli, nagpa siya ang reyna. "Ikaw ay aming pababantayan sa palasyo habang iniimbestigahan kung paano ka napunta rito. Hanggat hindi pa malinaw ang iyong layunin, ikaw ay aming panauhin." Sa kanyang pananatili sa palasyo, si Mira ay namangha sa karangyaan nito. Ang mga silid ay punong-puno ng mga bagay na tila galing sa ibang panahon, at ang mga tagasilbi ay palaging magalang at maasikaso. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pansin ay nahuli ng isa pang nilalang, ang prinsipe ng kaharian, si Elijah. Unang nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang hardin ng rosas, kung saan tila nagkataon lamang ang kanilang pagkikita. Si Elijah ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay malakas. Siya ay may malalim na mata na puno ng lungkot, at ang kanyang tindig ay halatang sanay sa disiplina. "Hindi kita nakilala sa palasyo," wika ni Elijah nang makita si Mira. "Ikaw ba ang estrangherang sinasabing dumating sa mahiwagang paraan?" Oo. Ako nga. Ako po pala si Mira," sagot niya, bahagyang naiilang. "Hindi lahat ng estranghero ay mapagkakatiwalaan," malamig na sabi ni Elijah bago ito umalis. Bagamat hindi naging maganda ang unang pagkikita nila, ramdam ni Mira na ang prinsipe ay may iniindang bigat sa kanyang puso. Sa kabila nito, hindi niya maiwasang maakit sa misteryosong katauhan ni Elijah. Hindi mapakali si Mira nang matapos ang kanilang unang pagkikita ni Elijah. Sa kabila ng malamig nitong ugali, naramdaman niyang tila may malaking lungkot na bumabalot sa prinsipe. Sa mga araw na sumunod, sinikap niyang magpakasaya at magpakabisi sa palasyo habang iniisip ang misteryo ng kaharian at ng mahiwagang mundo kung saan siya napadpad. Sa utos ng reyna, si Mira ay sinamahan ng isang tagapagsilbi upang maglibot sa iba't ibang bahagi ng palasyo. Habang nasa garden, natagpuan niyang muli si Elijah. Nag-eensayo ng espada kasama ang mga kawal ng kaharian. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, kitang-kita ang husay at lakas ni Elijah. Tila wala itong kapantay sa bawat galaw ng kanyang espada. Hindi sinasadya, natapilok si Mira habang naglalakad, at ang ingay ng pagbagsak niya sa damuhan ay nagpatigil sa buong grupo. Mabilis na nilapitan siya ng tagasilbi upang tulungan, ngunit si Elijah ang unang naglapit. Hawak ang espada na tila laging handang depensahan ang kaharian. "Hindi ka dapat gumagala ng walang sapat na pag-iingat," malamig na sabi nito habang tinutulungan si Mira na tumayo. "Pasensya na, hindi ko naman sinasadya eh," tugon ni Mira, pilit na ngumiti. Sa kabila ng seryosong mukha ni Elijah, may bahagyang pag-alala sa kanyang mga mata. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang tagpong iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Mira. Sa mga sumunod na araw, inanyayahan ng reyna si Mira na sumali sa isang pista ng palasyo upang ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kaharian ng Eunice. Ang pista ay puno ng kasiyahan. May mga musikerong tumutugtog ng mahihiwagang awitin at mga tagasilbi na nag-aalok ng pinakamasasarap na pagkain at alak. Ngunit kahit nasa gitna ng kasiyahan, naramdaman ni Mira ang kawalan ni Elijah sa bulwagan. "Nasaan po ang prinsipe?" tanong ni Mira sa isang tagasilbi.
Nasa kanyang silid binibini. Ang prinsipe ay bihirang sumama sa mga ganitong pagtitipon. Sagot nito, may bahagyang pag-alala sa tinig. Ang kuryosidad ni Mira ay lumalim. Hindi niya maiwasang isipin kung bakit tila laging malungkot si Elijah. Sa halip na manatili sa pista, nagdesisyon siya na hanapin ang prinsipe. Pinuntahan niya ang mataas na bahagi ng kastilyo kung saan naroon ang silid ni Elijah. Pagkarating niya sa balkonahe malapit sa silid ng prinsipe, nakita niya si Elijah na nakatingin sa malayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang hangin ay malamig at ang kanyang anyo ay tila mas malungkot kaysa dati. Nag-aalangan si Mira, ngunit naglakas loob siya na magsalita. "Hindi mo ba gusto ang pista?" Tanong niya, basag ang katahimikan. Lumingon si Elijah, bahagyang nagulat, ngunit hindi nagpakita ng galit. "Hindi lahat ng tao ay natutuwa sa kasiyahan," sagot nito. "Bakit ganon? Parang laging may bumabagabag sa'yo?" Tanong muli ni Mira. Sa pagkakataong ito ay mas matapang ang kanyang tinig. Hindi agad sumagot si Elijah. Sa halip, tumingin siya muli sa malayo. Tila pinakikinggan ang hangin. "Hindi ko inaasahan na may magtatangkang magtanong yan sa akin." Aniya, may bahagyang ngiti sa labi. "Masyado ka mausisa, Mira." Tumingin si Elijah kay Mira. At sa unang pagkakataon, nagbukas siya ng bahagi ng kanyang puso. "Ang tungkulin ko bilang prinsipe ay laging nauuna sa sarili kong kagustuhan. Ang bawat kilos ko ay may kaakibat na responsibilidad. At sa tuwing may pagkakamali, ang buong kaharian ang nagdurusa. Hindi madaling mabuhay ng may ganitong bigat sa balikat." Hindi alam ni Mira kung ano ang isasagot. Sa halip, tumabi siya kay Elijah. Tahimik na sinasabayan ang kanyang pananahimik. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang kanilang presensya sa isa't isa ay tila nagbigay ng munting init sa puso ng prinsipe. "Salamat." Mahina, ngunit tapat na sabi ni Elijah. Simula ng gabing iyon, unti-unting naging malapit sina Mira at Elijah. Sa kabila ng malamig na personalidad ni Elijah, nakita ni Mira ang lalim ng kanyang damdamin. Isang lalaking puno ng pangarap at pananagutan. Ngunit may pagnanais ding makalaya sa mga ito. Sa kabilang banda, si Elijah ay humanga kay Mira. Nasa kabila ng pagiging estranghero, ay nagkaroon ng tapang upang unawain siya. Ngunit habang lumalapit sila sa isa't isa, hindi maalis kay Mira ang pakiramdam na may mali. Isang pakiramdam na tila may hangganan ang kanilang kasiyahan. Lumipas ang mga araw at si Mira ay tuluyang nasanay sa buhay sa palasyo. Sa kabila ng pagiging estranghero sa kaharian ng Eunice, tila natagpuan niya ang lugar kung saan siya tunay na nababagay. Ang mga tagasilbi ay naging magiliw sa kanya. Ang reyna ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan. At si Elijah, ang prinsipe, ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang araw-araw sa mundo. Isang umaga, habang namamasyal si Mira sa hardin, nakita niya si Elijah na nakaupo sa ilalim ng puno. May hawak na isang aklat. Ang kanyang anyo ay tila laging may lalim. Seryoso, ngunit puno ng misteryo. Hindi napigilan ni Mira na lapitan siya. "Hindi ko inaasahan na mahilig ka rin palang magbasa." Biro ni Mira habang umupo sa damuhan, malapit kay Elijah. Napatingin si Elijah sa kanya. Bahagyang nagulat, ngunit ngumiti ng bahagya. "Hindi ko ipinapaalam sa lahat, ngunit ang mga libro ang tanging bagay na nagbibigay ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng palasyo." Napatingin si Mira sa aklat na hawak nito. "Ano yung binabasa mo?" "Isang kwento tungkol sa isang mandirigmang naglaban para sa kanyang kaharian," sagot ni Elijah. "Ngunit ang totoo, gusto kong malaman
kung paano tinanggap ng mandirigma ang kanyang kapalaran. Isang bagay na matagal ko nang sinusubukan. Parang ikaw, sagot ni Mira, nakangiti. Ikaw ang mandirigma ng kaharian. Napatigil si Elijah. Tila tinamaan ng sinabi ni Mira. Hindi siya sumagot, ngunit bumalik siya sa pagbabasa. Kahit hindi nagsasalita ang prinsipe, ramdam ni Mira ang pagbukas nito sa kanya. Bagamat hindi lantad, alam niyang unti-unti siyang pinapalapit nito sa puso nito. Sa parehong araw, inalok ng reyna si Mira na samahan siya sa isang pagsisiyasat sa mga lupain ng kaharian. Sakay ng karwaheng hinihila ng 2 puting kabayo, dumaan sila sa malalawak na parang at matatayog na burol. Sa bawat tanawin, hindi mapigilan ni Mira na mamangha. Napakaganda po ng kaharian ninyo, wika ni Mira habang nakatanaw sa malawak na taniman ng bulaklak. Ang Yunis ay puno ng kagandahan, ngunit tulad ng lahat ng kaharian, may mga pasakit din itong pinagdaraanan, sagot ng reyna. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pananatili nitong buo. Napatingin si Mira sa reyna. Ang prinsipe, malaki po ang responsibilidad niya sa kaharian. Hindi po ba? Tumango ang reyna. Si Elijah ay pinanganak upang maging tagapagtanggol ng Yunis. Ngunit bilang ina, nakikita ko ang bigat ng dinadala niya. Hindi pa niya lubos na natatanggap ang kanyang kapalaran. Umaasa ako na isang araw, matutunan niyang hanapin ang balanse sa pagitan ng tungkulin at kaligayahan. Naging tahimik si Mira matapos iyon. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang mas malalim na damdamin para kay Elijah. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang bawat araw na kasama niya ang prinsipe ay tila nagiging mas mahalaga sa kanya. Kinagabihan, nagpa siya si Mira na bumalik sa hardin, ang paborito niyang lugar sa palasyo. Sa kanyang paglalakad, muli niyang nakita si Elijah. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tila may iniindang malalim na lungkot. Tahimik itong nakatayo, malapit sa isang lawa. Nakatingin sa naglalarong mga alon sa ibabaw ng tubig. Mukhang ang lalim ng iniisip mo wika ni Mira habang dahan-dahang lumalapit. Napatingin si Elijah sa kanya. Lagi akong may iniisip, aniya, bahagyang ngumiti. Ngunit minsan, ang lawa ang nagdadala sa akin ng katahimikan. Tumayo si Mira sa tabi niya. Pwede bang malaman kung ano ang bumabagabag sa'yo? Tahimik si Elijah sa loob ng ilang sandali bago nagsalita. Mira, iniisip mo ba kung ano ang tunay mong layunin dito sa Yunis? Hindi ba nakakabigat ang hindi mo nalalaman kung bakit ka naririto? Napapuntong hininga si Mira. Oo, iniisip ko rin yun. Pero kung totoo lang, Elijah, sa mga araw na lumipas, mas gusto ko na lang damhin ang bawat sandali. Sa mundong to, naramdaman kong parang may halaga ako. Tumingin si Elijah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na bihirang makita ni Mira. May halaga ka, Mira. Ang presensya mo rito, tila nagbigay ng kakaibang liwanag sa kaharian. Lalo na sa akin. Napatingin si Mira kay Elijah. Nagulat, ngunit hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula sa prinsipe na laging seryoso at tila mahirap abutin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi lamang siya ang nakakaramdam ng kakaibang koneksyon sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit sina Mira at Elijah. Magkasama nilang nilibot ang mga lugar sa kaharian na mahalaga sa prinsipe. Mga pook na hindi karaniwang ipinapakita sa iba. Pinakita ni Elijah kay Mira ang kanyang paboritong burol kung saan tanaw ang buong kaharian.
Dito ako madalas pumunta kapag kailangan ko mag-isip, sabi ni Elijah habang nakaupo sa damuhan. Napakaganda ng tanawin, sagot ni Mira habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Parang walang imposible sa ganitong lugar. Ngunit kahit gaano kaganda ang tanawin, may mga bagay pa rin hindi maabot. Tugon ni Elijah, ang tinig ay puno ng lalim. At minsan, ang mga bagay na yon ang pinakamahalaga. Hindi maintindihan ni Mira ang tunay na ibig sabihin ng prinsipe. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, tila may isang bagay na hindi pa rin maabot ng prinsipe. At marahil ay hindi rin niya kailanman makakamit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy ang kanilang mga sandali ng kasiyahan at pagkakaibigan. Dalawang kaluluwa na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng mundo na puno ng hiwaga. Isang tahimik na umaga, naisipan ni Mira na bisitahin ang pantas ng kaharian upang makakuha ng mga sagot tungkol sa mahiwagang kwintas na naging dahilan ng kanyang pagdating sa Eunice. Sa kabila ng kasiyahan na nadarama niya sa piling ng mga tao sa palasyo, lalo na kay Elijah, hindi niya maiwasang isipin ang dahilan ng kanyang presensya sa kaharian. Pagpasok niya sa silid ng pantas, sinalubong siya ng amoy ng insenso at mga nakahilerang aklat na tila mula sa napakatandang panahon. Ang pantas ay nakaupo sa isang lamesa. Hawak ang isang kristal na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Narito ka, Binibini Mira, sabi ng pantas, hindi na kailangang itanong ang dahilan ng kanyang pagbisita. May tanong ka tungkol sa kwintas, hindi ba? Tumango si Mira. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pagdududa. Opo, gusto ko pong malaman kung bakit ako narito? At kung may hangganan ba ang pananatili ko dito? Napatingin ang pantas sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito ng marahan at tumingin kay Mira. Na tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang kwintas na ito ay may makapangyarihang mahika, paliwanag ng pantas. Isa itong lagusan na nag-uugnay sa dalawang mundo. Ngunit ang mahika na ito ay hindi walang hangganan. Ang iyong presensya sa aming mundo ay may hangganan. Natigilan si Mira. Ano pong ibig mong sabihin? Gaano po katagal bago ako mawala rito? 1 linggo na lamang, sagot ng pantas. Sa pagtatapos ng linggong ito, ang mahika ng kwintas ay ibabalik sa pinagmulan mo. At ikaw ay otomatikong ibabalik sa mundo kung saan ka nagmula. Wala kang magagawa upang pigilan ito, sapagkat ito ay itinakda ng tadhana. Naramdaman ni Mira ang bigat ng mga salitang iyon. Ang mundo na nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan at layunin, ang mga taong naging malapit sa kanya, at higit sa lahat, si Elijah. Ang lahat ng ito ay magwawakas. Wala siyang magagawa upang baguhin ang itinakda. Hindi na ba talaga ako maaaring manatili? Tanong niya, halos humihikbi. Umiling ang pantas. Ang bawat mundo ay may balanse. Kung pipilitin mong manatili rito, ang balanse ng dalawang mundo ay maaaring masira. Ang iyong presensya rito ay isang biyaya, ngunit hindi ito panghabang buhay. Bumalik si Mira sa kanyang silid. Dala ang mabigat na katotohanan. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang mga luha ay tahimik na bumagsak sa kanyang mga pisngi. Alam niyang hindi niya maaaring ipaalam kay Elijah ang tungkol dito. Hindi niya kayang sirain ang mga sandali nila sa nalalabing oras. Ngunit sa kabila ng kanyang kagustuhang itago ang katotohanan, hindi niya maiwasang isipin si Elijah. Ano ang mangyayari sa prinsipe kapag siya ay nawala na? Ano ang mararamdaman nito
kapag bigla na lamang siyang maglaho. Sa kabila ng kanyang sakit, nagdesisyon si Mira na gawing makabuluhan ang natitirang panahon nila. Sa sumunod na araw, hinanap ni Elijah si Mira upang yayain siyang mamasyal sa paborito niyang lugar, ang burol na tanaw ang buong kaharian. Habang magkasama silang naglalakad, hindi maiwasan ni Mira ang mapansin ang kasiyahan sa mukha ni Elijah. Ang prinsipe, na dati ay laging seryoso at puno ng alalahanin, ay tila natutong ngumiti at magsaya sa piling niya. "Alam mo, Mira," sabi ni Elijah habang nakatanaw sa malawak na lupain. "Mula nang dumating ka rito, parang nagbago ang lahat. Parang may liwanag na dumating sa buhay ko." Napatingin si Mira sa kanya. Ang puso niya ay tila dinudurog ng mga salitang iyon. Alam niyang sa loob ng isang linggo, ang liwanag na iyon ay mawawala at wala siyang magagawa upang baguhin iyon. "Elijah," mahinang niyang sabi, pilit nang umingiti. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga sandaling to para sa akin." "Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari kung mawawala ka," sagot ni Elijah. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Tahimik silang dalawa, nakatingin sa kalangitan na puno ng liwanag ng araw. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, ramdam ni Mira ang bigat ng bawat saglit. Sa isip niya, ipinangako niyang sa natitirang linggo, ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya upang gawing hindi malilimutan ang bawat sandali nila ni Elijah. Kinagabihan, habang nag-iisa sa kanyang silid, muling hinawakan ni Mira ang kwintas. Ang kumikislap nitong liwanag ay tila paalala ng katotohanang hindi niya matatakasan. Sa kabila ng kanyang sakit, isang bagay lamang ang malinaw sa kanyang isipan. Hindi siya magsisisi sa anumang mangyayari, sapagkat ang pananatili niya sa kaharian ng Eunice ay nagbigay sa kanya ng pag-ibig na hindi niya kailanman inasahan. Dumating ang huling araw ni Mira sa kaharian ng Eunice. Alam niyang ito na ang araw na iiwan niya ang mundong minahal niya at ang lalaking pinakamahalaga sa kanya, si Elijah. Ngunit sa kabila ng bigat sa kanyang puso, nagpasya siya na gawing espesyal ang kanilang huling sandali nang hindi ipinaalam ang katotohanan. Sa huling pagkakataon, pinuntahan ni Mira si Elijah. Nakita niya itong nasa hardin, nakatingin sa isang bulaklak na tila pinapakinggan ang tahimik na musika ng hangin. Tumayo si Mira sa likuran niya at nang maramdaman ni Elijah ang presensya niya, agad siyang ngumiti. "Mira," sabi niya, "dumating ka. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay." Nilungon ni Elijah ang bulaklak na hawak niya. "Ito ang Eunice bloom. Hindi ito karaniwang bulaklak. Namumulaklak lamang ito tuwing may malaking pagbabago sa kaharian. Sabi nila, simbolo ito ng bagong simula." Ngumiti si Mira, kahit ang kanyang puso ay tila nadudurog. "Napakaganda," sagot niya, pilit na tinatago ang luha sa kanyang mga mata. Sana ang lahat ng pagbabago ay magdala ng liwanag." Kinagabihan, habang ang buong palasyo ay tahimik, tumayo si Mira sa balkonahe ng kanyang silid. Tanga ng kwintas na nagdala sa kanya sa kaharian. Ramdam niya ang mahiwagang enerhiya na bumabalot dito. Isang paalala na malapit na ang sandali ng kanyang paglisan. Biglang dumating si Elijah. Tumayo sa tabi niya. "Mira, di ko alam kung bakit," sabi ni Elijah, nakatingin sa malayo. Pero pakiramdam ko may mawawala sa akin." Natigilan si Mira. Hindi alam kung ano ang isasagot. Sa huli, tumingin siya sa prinsipe.
pilit na pinipigilan ng luha. Elijah, ang mahalaga ay ang ngayon. Hindi natin hawak ang bukas pero ang sandaling to, ito ang tunay. Hindi na sumagot si Elijah. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Mira at tinakay siya palapit sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pagmamahal at ng pamamaalam. Ang kanilang unang halik at ang kanilang huli. Habang patuloy ang gabi, dumating ang sandaling pinakanatatakutan ni Mira. Ang kwintas ay nagkislap ng napakalakas at ang liwanag nito ay pumuno sa buong silid. Nagulat sa nangyayari, tumakbo si Elijah papunta kay Mira. Mira, anong nangyayari? Tanong niya, ngunit hindi makasagot si Mira dahil ramdam niya ang mahika na unti-unting hinihila siya palayo. Elijah, lagi mong iingatan yung sarili mo, ha? Kahit wala ako, sikapin mong hanapin ang liwanag mo. Huwag mong isarado sa iba yung puso mo. Huwag mong ikulong sa akin yung pagmamahal mo. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Mahal na mahal. Na mahal kita. Sabi ni Mira, umiiyak habang pilit siyang hinahawakan ng prinsipe. Nagyakap ang dalawa, ngunit ang liwanag ay masyadong malakas. Sa huli, tuluyan siyang nawala at ang silid ay bumalik sa katahimikan. Iniwan si Elijah na mag-isa, hawak ang alaala ng kanyang pinakamamahal. Nagising si Mira sa kanyang sariling kwarto. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ngunit sa kanyang isipan, tila wala siyang maalala kung bakit siya umiiyak. Nang tingnan niya ang kanyang leeg, nakita niya ang kwintas. Ang tanging saksi ng kanyang buhay sa kaharian. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maalala ang kahit ano tungkol kay Elijah, sa Eunice o sa pag-ibig na minsan niyang nadama. Ang kwintas ay nanatiling nakasabit sa isang sulok ng kanyang silid. Puno ng mahiwagang enerhiya, ngunit sa puso ni Mira, wala ni isang alaala ng kaharian ang natira. Ngunit sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, hindi maintindihan ni Mira ang sakit sa dibdib na kanyang nadarama. Samantala, si Elijah ay nanatili sa kaharian ng Eunice. Bitbit ang sakit ng pagkawala ni Mira. Hindi niya kailanman nalaman kung bakit ito nawala. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa dalaga ay nanatili sa kanyang puso. Kahit alam niyang hindi na ito kailanman babalik. Sa utos ng hari, si Elijah ay ikinasal sa isang prinsesa mula sa karatig na kaharian. Isang babae na hindi niya lubusang minahal. Habang naglalakad siya patungo sa altar, ang kanyang isipan ay nasa huling sandali nila ni Mira. Ang kanyang puso ay hindi kailanman muling umibig. Ngunit bilang prinsipe, tinanggap niya ang kanyang tungkulin. Sa gitna ng kasal, habang lahat ay nagdiriwang, si Elijah ay tahimik na nakatingin sa malayo. Iniisip ang babae na minsang nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay nananatiling hawak ni Mira. Isang pag-ibig na hindi mabubura magpakailanman.